Si Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ay nagulat na ang banal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang ating Panginoon ay bumababa sa pinakamalapit na langit sa bawat gabi sa natitirang ikatlong bahagi nito at sinasabi, sino ang tatawag sa akin upang aking sagutin? Sino ang hihingi sa akin upang aking ibigay? Sino ang hihingi ng kapatawaran sa akin upang aking ipatawad? Ito ay hindi limitado sa buwan ng Ramadan lamang. Ito ay isang pangkalahatang prinsipyo. Sa tuwing ang isang tao ay tumatawag sa Allah ng may taus-pusong pagsusumamo, siya ay sumasagot, nagbibigay at nagpapatawad. Gayunpaman sa buwan ng Ramadan, ang pansin ng lahat ay nakatuon sa pagsamba. Kaya ito ay isang espesyal na pagkakataon upang magkaroon ng ugali ng pagsamba. Kapag ang isang gawain ay naging ugali sa loob ng isang buwan, magiging madali itong ipagpatuloy sa pang-araw-araw na buhay. Sa hadis, sinabi ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isang alipin ay lumapit sa akin ng isang dangkal, ako ay lalapit sa kanya ng isang siko. Kung siya ay lumapit sa akin ng isang siko, ako ay lalapit sa kanya ng 2 siko. Kung siya ay lumapit sa akin ng naglalakad, ako ay tatakbo patungo sa kanya. Kaya sa bawat Ahmadi ay dapat magsikap na panatilihing basa ang kanilang mga labi sa paggunita sa Allah. Ang bawat kilos at aksyon natin ay dapat magdala sa atin palapit sa Allah upang siya rin ay lumapit sa atin at yakapin tayo sa kanyang pag-ibig. Pagtugon sa ating pangailangan sa lahat ng sitwasyon, kahit sa kaginhawaan o kahirapan. Sa isa pang hadis, nabanggit ang panalangin ni Propeta Yunus a.s. habang siya ay nasa loob ng tiyan ng isda. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Walang ibang Diyos kundi ikaw, kaluwalhatian sa iyo. Tunay ngang ako ay naging makasalanan. Sinabi ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isang alipin ay manalangin gamit ang panalangin ito, tiyak na tatanggapin ito ng Allah. Ito ay isa sa mga dakilang habag ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa atin na palagi niyang tinuturo sa atin ang mahalagang panalangin, sapagkat ang tao ay likas na mahina at hindi laging naibibigay ang narapat na pagsunod sa Allah. Ngunit sa kabila nito, ang Allah ay lubos na maawain at itinuro sa atin ang iba't ibang panalangin sa Quran. Bakit kaya? Dahil nais ng Allah na gamitin natin ang mga ito at kapag ginawa natin, tiyak na pakikinggan niya ang ating mga pagsusumamo. Sa banal na Quran, sinabi ng Allah, "Falyastajibu li," dapat silang tumugon sa akin. Ibig sabihin, dapat nating pakinggan at sundin ang kanyang mga utos upang mapalakas ang ating pananampalataya. Dapat nating tanungin ang ating sarili kung gaano natin sinusunod ang mga utos ng Allah. Habang nagpapaliwanag ng panalangin ni Propeta Yunus a.s., sinabi ni Hazrat Masih Maud a.s., ang panalangin ay may kapangyarihang baguhin ang itinakdang kapalaran. Kahit na ang isang hatol ay pinataw na, maaari pa rin itong mapawalang bisa sa pamamagitan ng taimtim na pagsusumamo, pagsisisi at pagbibigay ng kawanggawa. May ilang tao ang nagtatanong, kung ang Allah ay may nakatakdang plano na, bakit pa tayo dapat manalangin? Ang sagot ay ito. Itinuro mismo ng Allah ang panalangin bilang isang kasangkapan upang baguhin ang kapalaran. Kung ang isang alipin ay taus-pusong lumuluhod sa harap ng Allah, nagsisisi, gumagawa ng mabuti at iniiwas ang kasamaan, kung gayon ang Allah ay may kapangyarihang baguhin ang kanyang hatol. Sinabi rin ni Hazrat Masih Maud a.s. na
Yaong mga nananalangin, nagsisisi at nagbibigay ng kawanggawa upang mapigilan ang kapahamakan ay pinoprotektahan ng Allah laban sa mga sakuna kahit na wala pang nakikitang panganib. Ang kanilang taimtim na panalangin ay nagdadala ng proteksyon mula sa Allah. Kaya bawat isa sa atin ay dapat suriin ang ating sarili. Ang istighfar, pagsumamo ng kapatawaran ay isang kalasag laban sa parusa ng Allah at mabibigat na pagsubok. Sa banal na Quran, sinabi ng Allah, "Ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun." Ang Allah hindi nagpaparusa sa kanila habang sila ay humihingi ng kapatawaran. Sa makatuwid, kung nais nating maprotektahan mula sa parusa ng Allah, dapat tayong mag-istighfar ng masigasig. Sinabi ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Allah ay napaka mahiyain at mapagbigay. Kapag ang isang alipin ay iniangat ang kanyang mga kamay sa pagsusumamo, siya ay nahihiyang ibalik ito ng walang laman. Kaya dapat tayong patuloy na manalangin ng may taimtim na puso. Humingi ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan at ipanalangin ang kakayahang mamuhay ng matuwid. Sa panahon ng Ramadan, dapat tayong magsanay nito at ipagpatuloy kahit pagkatapos ng banal na buwan. Kapag ginawa natin ito, makikita natin kung paano ang Allah ay lalapit sa atin. Iyakapin tayo sa kanyang habag at tugunan ang ating mga pangangailangan. Sinabi ni Hazrat Masih Maud salam, gaya ng pagkakaiba ng mabubuti at masasama sa mga banal na kasulatan, ganoon din ang kaibahan sa batas ng kalikasan ng Allah. Yaong mga kinikilala ang Allah bilang bukal ng lahat ng pagpapala ay patuloy na humihiling sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin at pagsuko. Ngunit yaong mga mapagmataas at nagtitiwala lamang sa kanilang sariling kakayahan ay nabibigo sa huli. Yaong mga tapat na lumalapit sa Allah sa panahon ng pagsubok at humihingi ng Kanyang tulong ay tiyak na makakahanap ng kapayapaan at katiwasayan. Kahit na hindi nila matanggap ang eksaktong hiniling nila sapagkat sa pamamagitan ng panalangin, ang kanilang pananampalataya at espiritualidad ay lumalakas. Dapat nating itanong sa ating sarili, nais ba natin makuha ang mga pagpapala ng Allah? Kung gayon, dapat nating sundin ang Kanyang mga utos. Kilalanin siya bilang bukal ng lahat ng kabutihan at lumapit sa Kanya ng may kababaang loob. Ang isang tunay na mananampalataya ay naniniwala na lahat ng biyaya ay nagmumula sa Allah at nananalangin sa Kanya para sa lakas at patnubay. Samantalang ang isang mapagmataas ay hindi nag-aangkin ng ganitong pananaw. Ang isang mapagmataas na tao ay umaasa lamang sa kanyang sariling kakayahan at iniisip na kaya niyang makamit ang lahat gamit ang material na paraan lamang. Ngunit darating ang araw na siya ay mahuhulog sa kaparusahan at haharap sa Allah.